Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Power Nap Contest isinagawa sa Seoul, South Korea para sa mga kabataan. Jogger sa Albay, kumaripas ng takbo ng habulin ng usok at tabo mula sa nag-alborotong Bulkang Mayon. Agaw eksenang pagligo ng mga pudal sa Laguna, kinaaliwan online. Bagong species ng palaka na-diskubre sa Romblon. Rare appearance ng Philippine Flying Lemur sa Mount Apo Natural Park na kuhanan ng mga turista. Bangkay ng isang dambuhalang sperm whale napadpad sa Viga, Catanduanes. Regine Velasquez inanunsyo ng kanyang final major concert sa Oktubre. At multo ng Cup of Joe nominado bilang Best Song Asia sa Music Awards Japan. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, aminin nating karamihan sa mga kabataan ngayon, kulang sa tulog. Maaaring dahil sa trabaho o eskwelahan, pero lahat ng yan nauuwi sa pagod. Kaya naman isang kakaibang contest ang inilunsad sa Seoul, South Korea, ang Power Nap Contest, kung saan lahat ng kalahok pwedeng matulog at magpahinga. Ang hashtag Sana All Moment na yan sa report ni Mili Borja. Daang-daang kabataan ang nagtipon sa isang parke sa Seoul sa tabi ng Han River upang makilahok sa kakaibang aktibidad. Isang power nap contest na layong hikayatin ng pahinga sa gitna ng nakakapagod ng urban lifestyle. Inorganisa ng Seoul Metropolitan Government ang taunang event kung saan hinikayat ng mga kalahok na magsuot ng kasuotan parang Sleeping Beauty o prinsipe, dumating na pagod at busog, mga kondisyong perpekto para sa isang maayos na tulog. Sa isang lungsod na kilala sa 24 hours na aktibidad, matinding kompetisyon at mabilis na takbo ng buhay, malinaw ang pagod ng mga dumalo. Isang 20-year-old na estudyante ay nagbahagi na umabot lamang sa 3 hanggang 4 na oras ng kanyang tulog kada gabi dahil sa pagsabay ng pag-aaral at part-time job. Layunin din ng event na ipakita ang kahalagahan ng pahinga, lalo na sa mga kabataang naghahanap ng matinding academic at work pressure. Ilan sa mga kalahok ay nagpakita rin ng creativity sa kanilang kasuotan, tulad ng isang guro na nagsuot ng oversized koala onesie, na lalong nagdagdag ng aliw sa kakaibang kompetisyon. Sa huli, higit pa sa paligsahan, nagsilbing paalala ang aktibidad na sa gitna ng abalang pamumuhay, mahalaga pa rin ang simpleng pahinga. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, Run for Your Life. Ang dapat sana'y suwabe lang na jogging session ng isang binata sa Kamalig Albay biglang nauwi sa tila marathon challenge. Laking gulat kasi nito nang bigla itong habulin ng abo at usok mula sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. Ang makapanindig balhibong eksena na tila hango sa pelikula. Silipin sa report na ito. Napakasarap nga naman talagang mag-jogging o tumakbo kung napakaganda rin ng tanawin. Gaya na lamang sa Albay kung saan tanaw ang ganda ng Bulkang Mayon. Pero sa halip na mabighani sa perfect cone ni Mayon, napaurong sa kanilang nakita ang binatang si Kenneth kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang viral video kuha noong May 2, makikita si Kenneth na tila nakikipaghabulan sa malaitim na ulap na nagsimula ng bumalot sa Kamalig Bypass Road. Ang binata, hindi na lang basta nagjo-jogging, kundi
Kumakaripas na pala ng takbo nang maabutan ng biglang pag-alboroto ng Bulkang Mayon na nooy nakataas pa rin sa Alert Level 3. Nagdulot ito ng malawakang ashfall activity, lalo na sa bahagi ng Kamalig at Ginupatan kung saan libo-libong residente ng apektado at kinailangang ilikas, habang may mga napaulat na ring namatayan ng alagang hayop at maging mga pananim at halaman. Bago pa man maganap ang tila eksena sa pelikulang Final Destination, una raw nilang binaliwala ang manipis na hamog na nanggagaling sa bundok sa pag-aakalang normal ito. Kaya laking gulat at taranta raw nila nang biglang lumakit ng itim ang usok sa kanilang likuran. Dahilan para agad silang kumaripas ng takbo palayo. Mas swerte naman silang naisakay na isang dumaraan na sasakyan at ligtas na naibiyahe pabalik ng Legazpi City. Sa katunayan, hindi ito makapaniwala na ang kanilang simpleng jogging session biglaan niyang nauwi sa literal na run for your life session. Sa ilalim ng Alert Level 3, tuloy-tuloy ang iba't ibang volcanic activities gaya ng pagbuga ng abo, lava flow at earthquakes. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, sa tindi ng init ngayon, siguradong hindi lang tayong mga tao ang nahihirapan, kundi maging ang ating mga fur baby. Kaya naman, ang dalawang poodle na ito mula Laguna kinaaliwan dahil sa magkaibang reaksyon sa pagligo. Ang mga pangyayari sa report ni Mika Ariar. Kilala ang aso bilang man's best friend dahil sa debosyon at koneksyon nila sa kanilang amo. Pero paano kung ang mga alaga mo ay kakaiba ang personality? Isang OA at isang nonchalant. Kinaaliwan kasi ng mga netizen ang video ng dalawang poodle na ito mula sa San Pedro, Laguna. Ayon sa nagpost ng nasabing video na si Marilu Ruelo, kapansin-pansin ang magkaibang reaksyon ng dalawang aso sa pagligo. Ang 7-month-old kasi na si Matcha, tila enjoy na enjoy sa tubig, habang ang isang taong gulang na si Gyosi mukhang napilitan lang maligo. Dahil sa matinding init, umaabot na raw sa 3 beses kada araw ang pagligo ni na Matcha at Gyosi, na para bang naging iced matcha at cold gyoza na sila para maibsa ng init at stress ngayong summer season. Umani naman ito ng libo-libong reaksyon online at nagbigay tuwa at good vibes sa netizen. May mga nagsabi pa nga na ang galing raw ni Matcha sa pagsisid. Ang nasabing viral video ay kasalukuyang may 4.1 million views at mahigit 600 shares sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, sa mundo naman ng kahayupan, isang bagong tuklas na uri ng palaka ang natagpuan sa mga isla ng Romblon Island Group na may tuturing na endemic o dito lamang sa bansa matatagpuan. Ang naturang palaka ay singlaki lamang na isang micro SD card. Kilalanin siya sa report ni Dustin Bayog. Nadiskubre sa mga isla ng Romblon Island Group ang isang uri ng palaka na may tuturing na endemic o dito lamang sa bansa makikita. Meet Platymantis giting na pinangalan sa bundok na giting-giting sa San Fernando, Romblon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources sa Mimaropa, kasing lit lamang ng 14mm sa naturang species o katumbas ng litang isang micro SD card. Pero maliit man ito, ay tiyak naman na malaki ang dagdag dito sa kabuuang biodiversity ng bansa. Ito ay natuklasan sa Sibuyan at Tablas Island sa Romblon na ayon sa DNR ay isang patunay na marami pang species sa Pilipinas na hindi pa nadodokumento o natutuklasan. Una na diskubre ang species ng mga Filipino researcher mula sa University of Kansas matapos ang ilang taong pananaliksik sa lugar kung saan 2004 naitala ang unang initial documentation. May lalarawan nila ang naturang palaka sa kanilang maiksing mga binti at ang kakaibang malumanay at paulit-ulit na tunog bilang kanilang mating call o patawag sa kanilang mga future partner. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang maiinit na balita, malamang karamihan sa atin ang hindi pa pamilyar sa itsura ng tinatawag na flying lemur o kagwang.
Ito ay dahil sa hindi sila kadalasang nagpapakita sa publiko marahil parte ng kanilang animal instinct na protektahan ang sarili mula sa mga predator. Pero sa di inaasang pagkakataon, namataan ang naturang hayop sa isang natural park sa Kidapawan City sa Cotabato. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Namataan ng mga turista at the Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office ang rare appearance ng isang Philippine flying lemur o kilala bilang kagwang. Ang pagkakakilanlan sa mga flying lemur ay taliwas sa mismong pangalan nito kung saan hindi sila tunay na lemur at hindi rin sila nakakalipad bagkus dumudulas lamang o nagaglide gamit ang kanilang balat na parang mga pakpak. Hindi karaniwang lumalabas o nagpapakita sa liwanag ang mga kagwang para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga predator gaya na lamang ng mga uwak at iba pang hayop. Kilala ang mga ito sa kanilang nakakantig na maternal care kung saan lubos nilang pinoprotektahan ang kanilang mga anak at dinadalang mga ito sa loob ng kanilang gliding membrane. Habang likas naman ang mga kagwang sa Southeast Asia kung saan karamihan sa mga ito ay matatagpuan dito sa Pilipinas na may halos 100,000 populasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang bangkay ng sperm whale ang napadpad sa dalampasigan ng isang barangay sa Viga, Catanduanes. Dahil dito, marami ang nabahala sa pahiwatig umano nito sa tao at sa posibleng banta rin sa kalusugan ng mga residente sa lugar. Ang buong detalye sa report na ito. Maraming residente ang nagulat sa natagpuan ng mga ito sa isang baybayin sa kanilang bayan. Hindi kasi ordinaryo o kakaibang isda o lamang dagat, kundi isang bangkay ng dambuhalang sperm whale o balyena. Agad na pinuntahan ng mga otoridad ang balyena sa barangay Batohanan sa Viga, Catanduanes noong April 30 upang agad na masuri. Agad ring nagsagawa ng operasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR upang matiyak ang maayos na paghawak at disposal ng naturang marine animal alinsunod ito sa umiiral na alituntunin. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang ahensya sa lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa baybayin habang isinasagawa ang cleaning operation sa lugar. Patuloy rin ang monitoring ng BIFAR upang matukoy ang posibleng dahilan ng pagkasawi at pagkapadpad ng naturang sperm whale sa baybayin. Ayon naman sa mga eksperto, karaniwang dahilan ng pagkamatay at stranded ng mga balyena ay kung magkasakit o manghina ang mga ito, nalito sa echolocation o pagkaligaw, paghabol sa pagkain at dulot rin ng pagbabago sa kapaligiran o climate change. Paalala naman ng BIFAR agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung may namataang ganitong kaso at upang maimbestigahan agad ang naging sanhi nito. Para sa DZRH TV, ito si Rodrick Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, #ForeverReginian ang sigaw ng fans ni Asia songbird Regine Velasquez matapos i-anunsyo ng singer ang kanyang final major solo concert. At multi-hitmaker na Cup of Joe nakasungkit ng nominasyon sa Music Awards Japan. Narito ang showbiz report. Ilang buwan matapos magpahiwatig tungkol sa kalaunay pagreretiro sa showbiz, inanunsyo na ni Asia songbird Regine Velasquez ang kanyang inilarawang final major solo concert. Ang 2-day show nakatakdang ganapin sa October 17 and 18 sa Mall of Asia Arena. Kung matatandaan, unang ibinahagi ng OPM icon sa isang panayam sa Billboard Philippines na ang nakaambang concert ay bilang pagdiriwang ng kanyang 40th anniversary sa industriya. Sa ngayon, wala pang inilabas sa detalye pagdating sa seat plan at ticket prices ng finale concert ni Regine Velasquez na kinilalang Billboard Woman of the Year nito lang Marso. Usapang OPM pa rin tayo, nakaabot na rin sa Japan ang multo ng Cup of Joe dahil ang viral hit ng banda nominado sa ilalim ng kategoryang Best Song Asia sa 2026 Music Awards Japan. Kabilang nga sa mga kalaban nito ang OST ng K-pop Demon Hunters na Golden. Magunita na nito lang pagpasok ng Mayo, nirelease na ng banda ang kanilang brand new EP na Sandali. Samantala, nakatakda namang ganapin ang Music Awards Japan sa June 13 sa Tokyo. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.